Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na sa Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ang lahat. Papa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo no. So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shout out sa inyong lahat and of course, I love you all. Ayan. Mega love shout out kay Tita Mina Armilion, Tita kong Viots, kay Manay Tere ng Sadego, California, kay Mother Nanny Vivas ng Washington, D.C. At sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ganun din po sa aking mga kasamahan, no, sa aking kasama sa Kalingap Watchers, mega love shoutout sa inyo. Ganun din po sa lahat ng mga grupo na nagmamahal kay Sangkay, kagaya nitong Team A1, Giga Ladies, Joy Natics, Joy Solid Titas in Manila, Solid Joy, Team Baliw, and also sa lahat ng mga grupo pa dyan na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Gusto ko lamang po kayong anyayahan, no? Sa lahat ng mga gusto na bumili ng VSM Kalingap Kape, message niyo lamang po ako sa aking FB page, Sangkay Lons PH, no? Andiyan dyan yung aking FB page para mahanap nyo kaagad. Ito po yung kape na ito, no? Ito yung kape ng VSM Kalingap Kape. Sabi nga ni Kuya Val, ang kaping may puso, no? Marami kasing mga mga scammers dito, no? Mag-ingat tayo. Maraming gumagamit ng mga pangalan na Kuya Val, na Ate Edna. Baka mali ang inyong masendan, no? Baka sa scammer kayo mapunta. Kung gusto po ninyo na makasigurado, message nyo lamang po ako sa Sangkay Lons PH. Sa akin kayo mag-order. Ganon din naman po ito, no? Mapupunta din ito sa Kalingap, no? Itong pinagbebentahan ng kape na ito, yung may portion to, no, na mapupunta doon sa mga proyekto na ginagawa ng Kalingap. So maraming salamat in advance. Ganon din po sa mga nag-order na sa akin, no? Maraming salamat. So ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol, no, sa aking napanood na upload ni Malu de los Santos na meron silang hamon ni Joel Salcedo. Ito'y patungkol sa hindi mamatay-matay na issue patungkol sa screenshots, no. Medyo nagkaroon na ng pabuyang ngayon. Panoorin natin itong video upload nito ni Malu de los Santos. Credit dito kay Ate Malu, no. Pahiram muna ng video mo, Ate Malu. And after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or koro-koro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalinga, panoorin natin. Para bibigay ng reaction at panawagan po dito talaga sa nag-screenshot po dito sa usapan ng issue na ito. Hindi po ako matatapos o matitigil sa patuloy na panawagan ko po dito sa nagbigay po ng screenshot. Dahil po alam nyo naman po, ang reward po dyan ay 1,500 euro. Ibibigay po yan ni Salcedo, di ba? At ako naman po, bilang po na naghahangad ng katarungan, ng ustisya, dahil nadawit po dito ang aking pangalan, dadagdagan ko po 500 euro. Total po yan, 2,000 euro. Kaya po yan, magkakahalaga pa yan, tumatakbo po yan sa mataginting na 130,000 po, mga kapatid. Ano? Kaya po, ibigay nyo na. Kung tunay na may ebidensya, sayang po yung reward na ibibigay namin para lumabas lang po yan na screenshot na nandoon talaga ang sagwatan o traidoran o dublikarang tinatawag. Ano po? Dahil ako po dyan, na-involve din po ang pangalan ko. Nadamay dyan sa GC ang pangalan ko. Namura, sasampalin. Kaya po, para sa akin, ibigay nyo ang screenshot na yan. Dahil hindi po ako titigil hanggat walang screenshot na ako'y nakikita
na yan. Dahil kung yun din na screenshot ko, at yun din na sinasabing pinag-uusapan sa GC ang mag-ama, normal po na pag-uusapan yun dahil nasaktan sila. Pero hindi po yan ilinabas sa public. Hindi po yan nakapublic. Private po yun na pinag-uusapan nila. Pero normal yun, naiintindihan ko po. Dahil isa sila sa mga nasaktan. Pero yung isang, yung nabasa ko, hindi po yun doon sa GC na kung saan ako. Doon yun po sa malalaking sponsor ko nakita. Ano po? Siyempre, nagsalita din po yung big sponsor po ng Danjoy. Di ba? Kaya ako po, tahimik ako dahil ayaw ko po dyan na makisali. Kung ano po lang yung nalalaman ko, yun lang po ang pinararating ko. Pero hindi ako makikipagsagwatan dito sa mga sinasabi niyong anti-kalingap. Ngayon po, mga kapatid, naka-live si Kapiso, nandun ako nagko-comment. I-screenshot niyo na rin. Diba? I-screenshot mo na rin. Dahil ako'y nasasaktan. O parang sampal sa mukha ko, parang pinamukha niyo akong traidor. Doble cara. Dahil isinangkot niyo dyan ang pangalan ni Malu de los Santos. Diba? Kung kayo kaya, lumagay sa katayuan ko. Ganon din ang gagawin niyong mananawagan po dito sa mga nag-screenshot na yan. Ano? Dahil ako hindi ko naman pagbibintangan sila atin na. No? Ayong nag-screenshot po talaga, lumabas ka. Dahil kung may talagang mayroon na sagwatan, usapan, napakaganda. Ang laking halaga po na ibibigay namin na reward na makapagpalabas lang ng screenshot na yan na involved ako at mayroon talagang usapan dyan si Bubil at Salcido. Napakaganda po. Patunayan, hindi lang po yung mga mima-mima na ito maninira kayo, na ito ganito, si ganyan. Normal sa GC, nung nasaktan at that time na yun, nagwala sila. Dahil alam ko po, masakit. So yung mga sangkay, mga kalingap at tinapanood no, yung video upload ni Ate Malu de los Santos patungkol dito no. Kaya nang sabi ko kanina, yung hindi mamatay-matay na issue patungkol dito sa mahiwagang screenshots na ito. Nanawagan siya no, panawagan niya sa sa nag-screenshots no, na ilabas yung screenshots na yan. Sino ba yan na nag-screenshot na yan? Lumutang ka na nga, no? Kasi naging viral ka tuloy ngayon, no? Dito sa loob ng Kalingap, dito sa taong nag-screenshots na ito. Pero kung ako, no, kung ako ang nag-screenshots dyan, hindi ako lulutang, no? Kasi credibilidad ko yung lalabas dyan. Credibilidad ko, pagkatao ko ang mahusgahan dyan. Na ibig sabihin, hindi ka mapagkakatiwalaan sa loob ng GC, no? Sabi niya dito, no, sila mismo ni Joel Salcedo nanawagan na ilabas yung screenshots na yan kung meron man, no. And meron silang pabuya, no, na malaki-laking halaga din ito kasi sabi ni Joel Salcedo sa kanya 1,500 euro and then kay Ate Malu naman ay 500 euro. Sabi niya, Ate Malu, ito yung nagkakahalaga ng 130,000 pesos. Malaking pera nga, no. Malaking pera nga itong kanilang ino-offer na ito, pero ang tanong, lalabas kaya? Kasi nga, kung meron man, kasi nga yung credibilidad niya, yung masisira. Kung sakali man, ito hindi ko sinasabi na meron na, basta sinasabi ko lang, kung sakali meron man. Meron kasi akong napanood, no, na screenshots, no, doon kay Jubilito, no, meron siyang inilagay sa thumbnail. Parang hindi naman yun eh. Parang hindi yun yung hinahanap niya na usapan, no. Na nandoon si Joel Salcedo. Parang ibang screenshots yun, ibang usapan doon sa loob ng GC.
hindi ko na lang inurirat pa yung sisa kung ano yung kung ano yung inilabas na yun ni Jubilito, no? Malaking halaga, no? Malaking halaga itong screenshots na ito kung mayroon ngang mapapatunayan na talagang mayroong screenshots na nandoon na nag-uusap si Bopil at saka si Joel Salcedo. Na-involve daw ang pangalan ni Malu. In fairness, no, dito sa kay Ate Edna, doon sa live ni Ate Edna, na nung sinabi ni Ate Edna dito, no, na meron siyang hawak na screenshots, no, ang pinangalanan lamang doon ni Ate Edna si Bopil. Ang narinig ko doon, sabi ni Ate na may isa pa na reactor na nandoon. Pero hindi niya pinangalanan hindi ko narinig. Hindi ko lang alam kung na-skip ko lang yung ano na yun, kung nabanggit si Ate Malu ni Ate Edna. Pero parang sa pagkakaalam ko, hindi ko siya napanood at hindi ko narinig na sinabi ni Ate Edna doon. Meron lamang akong mga narinig, no? Meron akong mga nabasa doon sa comment section ko na sinasabi na kasama doon si Malu de los Santos at siya yung admin doon sa GC na yon, no? Yun lamang yung nabasa ko lamang doon sa comment section ko na kasama dito si Malu de los Santos. Pero doon sa live ni Ate Edna, wala akong narinig na pinangalanan. Basta sinabi lang ni Ate Edna, may isa pang reactor na kasama dito. Yun lamang, no? Inamin niya na pinag-uusapan sa loob ng GC ang mag-ama. Inamin mismo na dito sa correct me if I'm wrong, dito sa video na ito ni Ate Malo, sinabi niya na oo, napag-usapan doon yung mag-ama, no? Normal lang naman daw yun na napag-uusapan, no? Yun yung mahirap, no? Yun yung mahirap. Ito yung ulit-ulitin ko. Mahirap talaga sa mga GCs, no? Na dyan magchichismisan. Palagay ang loob ninyo na lahat ng nasa loob ng GC na yon kakampi ninyo. Kahit anong usapan yan, no? Pangit pa rin. Pag-uusapan yung mga founders dito sa loob ng Kalingap, no? Okay lang kung pag-usapan yung ibang mga Kalingap partners, pero sa mga founders, no, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa mga pag-usap. Kahit no sa GC namin, no, saludo ako dito sa aking kasamahan, sa Kalingap Watchers, kasi may mga may nagsasaway doon, no, na pinag-uusapan pa rin yung patungkol sa kay Dan, yung nangyari, no. Mayroon doon na mga hindi maiiwasan yun na may mga pasaway sa loob ng GC, pero meron doon mga nagsasaway na itigil. Yun yung ito yung maganda, no, na merong kumukontra doon sa mga tao na patuloy na hindi nakaka-move on. Ang sa akin lang kasi, no, marami ng issues ang lumabas dito mula nung nangyari yung sa kay Dan, marami ng issues ang naglabasan, pero parang nandiyan pa rin, hindi pa rin natatapos itong issue na ito. Itong issue na ito naging sentro na naman dito, no, yung itong screenshots na ito. Ito yung matagal din na bago mamatay itong issue na ito dito sa screenshots na ito. Kasi sinasabi ni Ate Malo, hindi siya titigil hanggat hindi napapatunayan na talagang may pag-uusap doon si Joel Salcedo at saka si Bopil. Tingin ko naman, in fairness naman dito, no, ito yung opinion ko lamang. Hindi maghahamon, ganito kalakas maghamon si Joel Salcedo, no, na maglabas ng ganitong kahalagang pera kung meron talaga sila pag-uusap doon ni Bopil. At itong si Ate Malu, no, hindi rin maglalabas ng ganitong halagang pera, no, kalaki na pera kung siya'y alanganin, no, dito sa screenshots na ito. So, ibig sabihin lamang, no, parang nasa 90% tayo dito na wala. Kasi sigurado sila dito ang pagkakaalam ko lang, basta ayaw ko na lang magsalita. Ayaw ko na lang magsalita kasi may screenshots akong hawak May ebidensya si Sagkay na screenshots na hawak dito. Nga lang,
Screenshots ito ng jowa ko. Char-char lang. Ayoko ipalabas yung screenshots ng usapan ng jowa ko kasi mabubulgar na. Ewan ko sa inyo, ano ba tumaywag yung screenshots nito? Pero one thing for sure, may screenshots akong hawak. Yun lang. Ito ba? Ano ba sabi dito na Malo? Ano bagit niya dito? Si Kapeso nag-live. Nandoon daw siya. Nagko-comment siya. So, gaya ng sabi ko, marami na ang mga nakisawsaw dito talaga sa issue na ito. Nandiyan dyan si Kapeso na buhay, no? Pero wala akong ano dito kay Kapeso. Si Kapeso umalis dito sa loob ng Kalingap na wala kaming samaan ng loob. Hindi ako nakisawsaw kung ano man yung mga naging problema ni Kapeso dito, ano. In good terms pa rin tayo ni Kapeso. Kahit wala na siya dito sa Kalingap. Kasi ako naman yung tipo ng tao, no, na kung yung isang tao nagkaroon ng problema, ayaw ko na magkisawsaw kasi yung grabing issue na nangyari noon kay Kapeso, parang hindi ko kayang i-take, no, na mag-reaction na ang binabanatan ni Kapeso noon si Kalinga Prab, si Ate Ednas at saka si Kuya Val, no. Iniwasan ko talaga na mag-comment na yun kasi saksi ako, no, saksi ako kung ano yung mga pangyayari na yon. Kaya hindi ko masisi si Kapeso kung bakit siya lumabas ngayon kasi naramdaman niya yung naramdaman ngayon ni Bopil, no. Sa mga bago dito, gusto ko lamang kayo bigyan ng konting idea anong nangyari kung bakit nga ba nakisawsaw ngayon dito si Kapeso. Una binanatan niya si Dr. Love, ano, and then parang kagabi yata or nung kahapon yung si Bopil naman yung kanyang binabanatan dito. Gaya ng sabi ko, may idea ako, saksi ako dito kung bakit anong nangyari dito kay Kapeso. Isang GC noon, no, Karepa, parang wala kami doon. Wala kami doon yung maraming mga reactors na wala doon sa loob ng GC na yon. Then parang binuo ulit ni Kuya Val, no. Ipinasok niya kami doon sa loob ng GC na yun. Pero marami ang mga naiwan doon sa GC na yun ng Karepa, no? Tama ba? Karepa ba yun? O Karepang GC yata yun. Ngayon, ipinasok kami muli. Nandoon si Nadine Dubalyaw, ipinasok. Nandoon si Direk Noel sa Sinabirador. Nandoon. Ipinasok ako. Nung ipinasok ako, hindi na ako nag-backread kasi ako yung tipo ng tao na once na ipasok ako dyan, wala na akong pakialam kung ano may mga pinag-usapan ng mga nakaraan-raan na nung mga sila pa lang nandoon sa loob ng GC na yun. Itong si Kapeso, ipinasok, no? Nga lang, itong si Kapeso, tuso ito eh. Ito yung taong tuso, no? And talagang ano siya, mapagmatyag na tao. Ngayon, nag-backread siya. Inumpisahan niya talaga yung kung ano yung mga conversation doon. Kasi siguro curious siya. Kasi magkaiba talaga ang mga tao, no? Kasi ako kaya sabi ko wala akong pakialam kung ako yung pinag-usapan dyan. Isipin ko pa yun, no? Pag-iisipin ko pa yun, ano ba? Bakit nila ako pinag-usapan dito? Pero si Kapeso, nag-backread talaga siya ng pagkahaba-haba ng kanyang binackread. And, sakto. Nandoon si Kapeso, pinag-uusapan. And yun yata si Kuya Val, parang nag-comment din doon. Pero hindi naman masama yung comment doon ni Kuya Val, no? Alam naman natin si Kuya Val na palabiro, no? Sa mga GCs, no? Kahit ako nga, kahapon gumagawa sila ng logo ng para Kalingap Watchers. Si Kuya Val lang pictures doon. Sabi ni Kuya Val, isama niyo si Sangkay, dapat nakabras si Sangkay. Ganon si Kuya Val, no? Sa mga taong hindi ganon ka kilala si Kuya Val, mapipikon kayo. Pero si Kapeso kasi alam ko, kilala na niya talaga si Kuya Val. Nga lang nagdoble, uminit lang siguro talaga yung ulo ni Kapeso na ang dami-daming mga pinag-usapan talaga siya doon. Yun, bumagsak si Kapeso, doon nagalit. Doon, yun yung ito yung sinasabi ko na sa loob ng GC, maraming pangyayaring magaganap. Kung kayo ay mga nandiyan sa GC, no, maging maingat tayo sa mga words na ating bibitawan, no? Kaya yun,
Gaya ng sabi dito, ito kaya nakisawsaw dito sa Kapeso kasi naramdaman niya no kung ano yung naramdaman ni Bopil ngayon. Kaya nga sabi ni ano bang title dito ni Kapeso, parang sabi niya nakaganti siya. Nakaganti siya sa kanyang naramdaman noon. Pero tapos na yun, no? Sana, no, dito sa screenshots, sa mahiwagang screenshots na ito, sana lumabas kung meron man. No? Kung lumabas kung meron man. Sa 130,000 pesos na yan, Ate Malu pa paano makiklaim? Paano makiklaim yung 130,000 pesos na yun? Kasi papasa ko sa iyo yung screenshots na hawak ko. Joke lang. So maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lons, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kinaroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalinga, paalam.